Nagulat na lang kami na gano'n ang sagot niya. So, Nung bang sinabi ni Colonel Garma yun, magkasama na kayo ni Congressman Dan? Hindi, ako hindi ko nakausap si Colonel Garma. ako ang kumusta sa kanya. Hindi niya nakausap. Ako mismo kumusta sa kanya. At sino ang nakarinig na sinabi ni Colonel Garma? Ayun, di ba? Si Garma, sabi nung November 14, 2024, Garma returning from US, umalis na. Yun ang update. Returning from US. Kasi nahuli siya doon, di ba? Under the custody of US Custom. Bakit kanyo? Hindi ko nga alam kung sino nagpapunta sa kanya doon. Sabi dito sabi dito. Should be, according to the news, should be on her way back to the Philippines after being denied entry to the United States earlier this week, according to Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez. So sa madaling salita, Garma tried to go to the U.S. We do not know the reason. Possible, magbabakasyon. Possible na tumatakas. Ngayon, sabi sa news, according to Jose Manuel Romualdez, Ambassador, he should be on her way back. That news is from Philippine Star, November 14, 2024. Her visa cancellation is most likely due to Magnitsky Act. So, sinasabi na pabalik na daw dapat. So, kung pabalik na siya at kasama siya dyan sa usapan na yan, bakit hindi nyo siya inimbitahan? If you really wanna know the truth. Kasi, bakit kanyo? Hindi pa pwedeng I will just believe the words of these two guys, of itong dalawang congressman. Bakit? Kasi, labanan to ng statement ng dalawang congressman at nung nag-a-accuse sa kanya na si Grijaldo. So, words against words, di ba? Kung ano yung sinasabi nila. Paano natin malalaman ng katotohanan? Pwede nating malaman ng katotohanan through recording, video recording, o kaya voice recording. Since wala niyan, pwede yung witness. Tama, mali. Bakit kanyo? Kasi, masasabi nila yung ano yung narinig nila at kung ano yung sinabi nito nung congressman. Maaring magtugma, maaring hindi magtugma. Doon makikita mo yung inconsistency. Di ba? That would be an evidence kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila. Bakit di nyo inimbitahan yung dalawang abogado sinasabi ninyo? Bakit hindi nyo inimbitahan si Garma? Sabi dito according to the news, November 14 yun, since kinancel na daw, di umano yung kanyang visa, dapat bumalik na dito. Asa na ho siya? Baka naman pinaalis muna siya at pinapunta na naman sa ibang bansa. Bakit? Kanyo. Remember, meron pang hearing ang Quadcom. Tama, mali, Congressman Barbers. Tuloy-tuloy pang hearing ng Quadcom. Walang katapos ang Quadcom. Di ba dapat kasama ang witness itong si Garma? Dapat hindi siya umalis? Ba't siya umalis? Ewan ko, di ko alam. Baka may nagpaalis. Di natin alam. Sa inyo yan, Congressman. Palagay ko walang nakarinig sapagkat in confidence sinabi niya sa akin Okay. When I asked her, who can corroborate your statements? Binanggit niya yung pangalan ni Colonel Grijaldo. Natuwa naman ako sapagkat very close daw sila, classmate niya, at talagang kakampihan siya nito. All of a sudden, natuwa daw siya. O di talagang parang ang dating, gusto lang ninyo yung kwento ni Garma ang paniwalaan. O anong tawag nyo dun? No comment. Tama, mali. Di ba? Doon pa lang, wala na. Sablay na. Huli na. Kalaban pala niya. And Mr. Chairman, para i-corroborate lang po yan. If you remember it right, no, nung na-interview po tayo sa, I think, Bilyonaryo News Channel, nabanggit po natin doon na nakasama po natin siya sa isang pagpupulong doon po sa BGC sa
Ascot Hotel, na kung saan nakiusap po sila Colonel Garma during that time. And during that time, we were shocked, ikaw, saka ako, Mr. Chair, na Parang may naiisip ko yung sinasabi ni Abante sa utak niya. Oh. Bakit pati yung pagpupulong sa ibang lugar, sinasabi mo dito? Ang daldal mo ah. Mantakin mo yung pagpupulong nila sa labas. Anak ng weting. Hindi ko magets. Hindi ko talaga magets. Ihihiring mo yung mga witness para malaman mo ang katotohanan, mga resource person mo, para makagawa kayo ng batas, pero bakit nyo muna imi-meeting sa labas? Sorry Kong ha, I think nadulas ka dyan. I think mali. Tingnan mo yung tingin sa'yo ni Kong Abante. Nakikuha niyo mga kababayan? Tama ba to? Tanong natin kay Kong Marcoleta, tama ba to sir? Yung mga witness mini-meeting? Kasi alam nyo, hindi nyo maiiwasan ng taong bayan na mag-isip, bakit nila mini-meeting yung mga witness? Ano yung tuturuan nila? Imaginein mo kunwari lang, kahit hindi ba korte ito pero asal judge naman na kayo Yung judge, imimitingin niya yung mga abogado nung isang partido. Ano sa tingin ninyo itsura nun? Di ba sa Amerika nga may juror Di ba? Ano ginagawa dun sa juror? Talagang bantay sila ng mga pulis Papasok nung court, papunta doon sa bus nila, papunta sa hotel nila, binabantayan sila Napanood nyo yun, yung Juror the movie? Ganun daw doon sa Amerika Talagang bantay Bawal silang magkomento, bawal silang manood ng TV, kasi para hindi sila ma-impluwensyahan, bawal sila makipag-usap sa kahit sino, lalong-lalo na yung akusado at lalong-lalo na yung nag-aakusa. Bakit? Para hindi ma-impluwensyahan. Pero ito, binulgar pa, nag-meeting pa sa labas. Kong committee. Mukhang nahuli kayo sa sarili ninyong bibig Kita natin si Colonel Grijaldo doon. And that's the reason, nang kinausap ako ng abogado doon, na sinabi sa akin na si Colonel Grijaldo at si Colonel Graba ay close, naniwala ako. So talagang nag-uusap-usapan na sila. Nakita nyo, nakikipag-usap daw abogado na talaga ang nangyayari, they are trying to make a story stand, which is the story of Garma. Kasi nga, bakit? Ano yung story ni Garma? Ang story ni Garma, condemn Duterte. So, mag-usap-usap tayo, tayuan natin yan, siguraduhin nating tumatayo yung kwento na yan, but it doesn't mean na tama yung kwento. At kung sino yung gumawa ng script ni Garma. Pambihira naman, Mali na yan Pambihira. Tutuloy pa ba natin to? Talo na Kung may kaso lang, talo na. Because na-meet na po natin siya during that time. And remember, na kayo pa po nagbayad ng dinner. That was 9,000 plus po. Kaya sinasabi ko po to, Mr. Chairman, because natatawa na si Abante. Pati ba naman si Barbers, sinabi mong nakipag-meeting? O, di ba? Nag-meeting tayo. Ikaw pa nga nagbayad ng dinner namin, 9,000, pinagmalaki mo pa. Baka naman pinirma mo pa yan sa opisina mo. Taong bayan pa magbayad yan, Hindi, ako nagtatanong lang ako, Congressman Barbers. Baka pati yan inilagay mo sa gastos ng opisina mo, Pambihira ito si Congressman Fernandez talagang. You better shut up, you better not. Hindi totoo, dapat talaga hindi na ako kayo magsalita. Lalo kayo nalalaglag sa mga sinasabi ninyo. we wanted to ferret out the truth. And You want the truth. Therefore, listen to all the parties without
meeting them before the hearing. You want to know the truth? Ano ka, investigador? Hindi, di ba, investigador ka, naiimbestigahan mo sa labas. Hindi ka investigador, sir. Dapat, inimbitahan mo sila sa hearing, punta kayo sa hearing para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyari. Di ba? Walang usapang nagaganap beyond the hearing. Ang bira. Naglolokohan na tayo dito. That we are initiating some form of talks with those who wanted to speak in this committee dahil nga nagbe-betting po tayo naman si Betty. Yung ating ginagawa sa hindi ho yan. Mahilig kaya to si Sir sa Ay nako, Sir, tama na yung betting na yan. Ha? Hindi po yung pustahan. Vetting. Kongresong ito. Kaya nakakalungkot lang na ang isang opisyal na naging isang batalyon commander ng isang rehiyon ay ganito po yung kanyang treatment sa committee ito. But I cannot blame this person. If there is a big person behind him, then totally we cannot blame him. Ayun pala yun. Ayan pala ang punot dulo ni Kongder Fernandez. Ano yun? Hindi natin siya mabiblame. Alam mo naman. Kasi merong tao sa likod niya. May malaking tao sa kanya, sa likod niya. Alam na kagad natin ang punot dulo si Duterte. Sus, Ginoo. Yung ganyang style, akala ninyo hindi mabubuking ng taong bayan niya? Kalokohan yan, sir. Mabubuking. Prudence dictates na dapat po ay may ganun pa si sir. Prudence dictates. Prudence dictates. Para magmukhang matalino si sir, ha? Sarili niya, manindigan siya sa sarili niya at hindi siya matako sa kaninuman tao. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Fernandez. Please proceed, continue, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. Also in the sworn statement, Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mo sa statement na ito. While pointing to a paragraph on the paper, ito ang second supplemental affidavit ni Colonel Garba. Sabihin mong alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Would this be true, Honorable Fernandez? Po ganyan ang pagkakasabi ko. A while ago, I was testifying in this honorable committee that itinuro ko po, Colonel Grijaldo, ito. Yan, mapapatotohanan mo ba na totoo itong sinabi ni Colonel Garma? Yan ang tinatawag na play of words. Wala tayong magagawa dyan. We wouldn't know kung sino talaga ang nagsisinungaling. Basta ang alam natin, ang witness siya lang. At saka si Grijaldo. Patay tayo dyan, di ba? Sabi niya, hindi ho, wala ho. Right away. Actually, parang hindi pa nga niya nababasa, parang umihindi na po siya. So, inilipat ko sa kabila. Sabi ko, itong mga ibang nandito, yan, hindi po yan kasi andun po ako sa Davao noong 2000, wala pa ho ako dyan during that time. Yan. Kailangan talaga mabanggit ang Davao. Alam na kagad natin yung mga ganyang klaseng So, yun lang po yung mga sitwasyon na nasabi ko sa kanya about dun sa supplemental affidavit. Actually, Mr. Chairman, sa una pa lang na nararamdaman ko... Sir, lipat na lang kayo dun sa harapan. Kayo na nagko-control ng hearing. Wala man lang nagtatanong sa inyo na... Eto ha, kaya ako naiinis doon sa paupo-upo pa silang witness. Kung ibang witness yan, pinasinungalingan na kagad yan ng mga ibang congressman. Sigurado ako magagalit pa sila, sasabihin nila, sinungaling! Contempt ka! Di ba? Ganyan sila. Hindi. Sinabi mo ba to? O sige, nagsalita siya, nag-explain siya, nagpaliwanag siya, bla 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 bla. Okay, tanggapin na namin. Wala nang tanong-tanong. Bakit yung pag ginawang witness? Kung hindi nyo rin naman pala tatanungin, di sana, itinabi nyo na lang, Kong Fernandez, ito daw sinabi mo, at sabihin mo nga, paliwanag mo na, hindi yan ang sinabi mo. Hindi niya po i-confirm yung mga sinabi ni Colonel Garma. Actually, hindi ko na pinursue. Basically po, yung
usapan, parang naging light na lang po yung moment ng usapan. At magmamanifest po yun, yung light moment na usapan namin. Because nung lumabas po siya, masaya siya. And we can even show yung CCTV. Sige, na pakita hawak nga po natin. Ngayon, na makikita natin that wala po sa facial expression niya na he was harassed. Haras? Comsec? Sir. Yung sinasabi ni Honorable Kala mo, hindi niya alam. Kala mo, hindi niya alam. Fernandez na video clip. Comcheck floor. Do you have a Comcheck. video? Ayan na. Pakita natin yung video na yun. PM. Oh, yan. Colonel Grijaldo enters yan. the holding room. Ayan. Lax naman. At 7:17:59 p.m., Laki na lang Attorney natin. Emericio Kilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m., Congressman Dan Fernandez Ano itsura ni Dan Fernandez na lumabas? Kasi ang interpretation, eto Congressman Dan Fernandez, ini-interpret mo yung pagmumuka ni Grijaldo. Ako, i-interpret ko rin yung pagmumuka ninyo kasama si Grijaldo, ha? enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35 p.m., Congressman Tanong, Kong Fernandez, hindi ho ba mukhang frustrated kayo nung lumabas kayo? Frustrated kayo kasi hindi pumayag si Colonel Grijaldo? Hindi, ako nagtatanong lang Kasi ginagaya ko lang yung pag-i-interpret mo ng muka. Kasi yung mukha ninyo dito parang frustrated kayo Kaya nga ako nagtatanong, are you frustrated? Naku po. At 7:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35 p.m., Congressman Dan Fernandez Parang frustrated siya, di ba? Ano? Kaya ako nagtatanong Kong Fernandez, are you frustrated nung lumabas ka? and Benny Abante leave the Si Benny Abante rin, si Congressman Abante. Kong, hindi ho ba frustrated kayo? Parang hindi sumang-ayon sa inyo? holding room. At Eto na. Ito na yung sinasabi lang, tatawa daw. 7:36:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Tumatawa siya kasi kausap niya yung attorney. Siguro, hindi kaya maaaring kaya siya tumatawa kasi sinasabi niya, hindi niyo ako makukuha. Wag niyo akong ganitohin. Hindi tama to. Kasi, bakit malungkot yung dalawang unang lumabas? Tila frustrated yung dalawang lumabas. Eto, tumatawa na siya. Kilang and Attorney Comigat. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza. Parang ang dating nun. Tingnan ninyo yung itsura ni Grijaldo. Parang ang dating, akala ninyo. Ayan, tingnan nyo. Pakita ko lang. Baka kasi sabihin ninyo. Ayan. Ayan. Seen conversing with Jimmy Fortaleza. Akala niyo, maloloko niyo ako. Hindi kaya ganon? Di ba? Hindi kaya ganon, sir? Hindi, ako nagtatanong lang ako sa baka kasi sabihin nitong mga natin mga congressman natin na alam mo naman, bawal magtanong diyan Dahil yung huling nagtanong, pinatawag. Baka kasi bawal na ngayon na magtanong Pero siguro naman mga sir, mga ma'am, may karapatan po kami bilang mamamayan at na magtanong sa inyo kung totoo ba na mukhang frustrated kayo lumabas? At masaya si Grijaldo kasi nanindigan siya. Happy siya na hindi siya nadala. I answered, I still have 4 years before retirement. Then he made the remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, uuwi na lang ako at magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Importante yan
Yung uwi na lang ako, magtatanim na lang ako ng kamote. Ibig sabihin, merong part kay Grijaldo na may humor siya. Kasi alam naman po natin, humor yan eh. Ayun, naging official ka ng PNP. Tapos uwi ka sa inyo para magtanim. Alam mo natin na minsan ginagamit na joke yan. Uwi na lang ako sa probinsya namin, tanim na lang ako ng kamote. Di ba? Ibig sabihin, may part kay Grijaldo, kasi siya sumulat ito eh. May part kay Grijaldo na sinabi niya magtatanim na siya ng kamote. May part sa kanya na palangiti siya o humor siya. Meron siyang humor. Di ba? So, sa tingin ninyo, kung sinabi niya talaga yan, at sinabi niyang, sabi daw, di umano ni Abante ito yung accusation ni Grijaldo. Naku, matagal ka pa sa bata ka pa, magiging general ka pa, pwede ka pang maging general. At sinabi, hindi na sir, okay na ako sa rango ko, magtatanim na lang ako ng kamote. Naka-smile siya, ganun ba? Kaya tuloy frustrated lumabas yung dalawang congressman. Siya, akala ninyo, magtatanim na lang ako ng kamote. Paglabas siya, naka-smile siya. Tama, mali? Hindi, kayo sumagot. Is it logical? Hindi, ako again, hindi ko sinasabing ganun na nangyari. Sinasabi ko, may logic po ba na maaaring kaya siyang umiti, dahil nga naman natatawa na siya dahil sinusubukan siya, hindi siya masusubukan. Tama, mali? Tanong ko lang sa inyo yan. Mr. Chair, I cannot recall, pero kung yan man, nasa... I cannot recall. So, there's a possibility. I cannot recall, I cannot recall ang sinabi niya. Kasi nga naman, bakit I cannot recall? Bakit hindi na lang niya sinabing diretso, kailan lang naman nangyari yan? Ba't di na lang niya sinabing, hindi totoo yan? You know why? Ito, haka-haka lang naman. Kasi, ayaw niya magsinungaling. Kasi nga naman, pastor siya. Kasi nga naman, bishop siya. To have a more, sabihin na nating clean conscience, sasabihin na lang niya, hindi ko natatandaan na sinabi ko yan. Kaya nga ang hirit niya, kung sinabi ko man yan, tingnan mo di ba? Ang linaw na sinabi niya. Bakit? Tuloy natin. Mr. Chair, I cannot recall, pero kung yan man, nasabi ko, ako meron ba akong karapatan na i-promote siya sapagkat sinabi niya ron? Hindi naman, sir, yung sinabing ipopromote niyo siya. Ang sinabi ninyo, maaari ka pang maging general. Ano ibig sabihin nun? Hindi, if yung sinasabi ni Grijaldo are totoo, ibig sabihin, may pagkukonbinsi kayo na, mahaba pa ang karir mo. Pwede ka pa maging general, lalo na kung ang kwento mo ay sang-ayon sa administrasyon. Alam naman natin, you are fighting against Duterte at yan ang kagustuhan ng Congress. Kaya nga kayo may Quadcom, di ba? Para idiin ang mga Duterte. Tapos, siyempre, kung sino man ang makatulong sa inyo ay good shot sa mga nasa taas, including the PNP chief, including the president. Wala naman sinabi si Grijaldo na you will promote him. Ang sinabi niya, yung sinabi daw ninyo, di umano, na maaaring maging general ka pa. Wala naman siya sinabing kayo magpo-promote. Ano sinasabi ninyong, hindi ko naman kaya mag-promote? Gusto ko siyang ipa-promote? Anong karapatan ko para i-promote siya? Wala nga. Pero maaari makatulong kayo. Sir, congressman po kayo. Hawak ninyo yung budget ng PNP. Don't ever forget. Sir naman, wag naman po tayo paikot-ikot para naman tayo ginagawan tanga yung mga Pilipino. Wala lang siya magsabi ng gusto kong sabihin niya. Masyado namang akusasyon yan na kahit kailan hindi ko ginawa kahit kanino. Thank you, Honorable Babante. Paragraph 15. The cordial conversation between us continued. So, walang animosity.
Would you agree with that, Your Honors? Na cordial yung conversation ninyo? Well, Siya na sumagot, no? Tinanong mo pa, ikaw rin naman sumagot na walang animosity? Tinuturuan yung mga witness. Jokes talaga kayo? actually, Mr. Chairman, di mo pa binabanggit yan. Kanina sinabi ko nga, after na tinanong na namin yung mga ilang provision dun sa... Yung pa binabanggit yan. Nagtuturuan. Ang bihira kayo. Ang dadaldal nyo kasi. Niya, na alam ko na hindi naman tayo makakakuha ng magandang resulta dun sa confirmation ng betting. Sabi ko nga, naging light na lang Ano bang betting yan? Waiting ba yan? O STL? usapan. Hindi ko na alam kung ano yung mga napag-usapan. At, but after that, umalis na ako. Tapos, sumunod na si Congressman Benny. O, sabi niya, ginawa daw niyang light ang usapan. Kasi nga wala daw nangyaring or something. Okay? Eh di parang kinokontradict mo na din yung sinasabi mo kanina. Di ba? Bakit ka malungkot nung lumabas ka? Oh, na hindi rin naka-smile. Eh, kakala ko ba sabi mo light lang. Yung ending ninyo light na lang. Oh. Di ba? Ay naman, sir. Again, kasi sinabi lang niyang naka-smile si Grijaldo. Pero silang dalawa, hindi sila naka-smile. Lumabas eh. O, akala ko ba light lang? Light na lang yung ending ninyo. Naku po, patay tayo dyan, sir. Pero dinagdag niya sa kanya. Mr. Chair, tama. Tama ho. Tama yung sinabi ni Chairman Dan na very cordial. Very light ang usapan namin. Para mang nabibiroan pa kami dun eh. Nabanggit niya na siya maghatay man ng kamote. Hindi ba biro yun? Yung ba totoo ba yun? Kaya nga, possible. Possible. So sinabi ni... Sabi ko, anak ng metik. Kaya nagagalit siya si Marcoleta. So sinabi niya na magtatanim na lang daw siya ng kamote. So parang sinang-ayunan mo yung sinabi niya. Pambira! This time, you are saying, kaya kasi nakaka-smile kasi yun nga yung sinabi niya. Ano ba, sir? Ano ba talaga, kuya? Ang gulo-gulo nyo. Totoo ba yung sinabi niya o hindi? Bakit this time sinasabi mo na, kaya nga ganito na kasi sinabi niya pa nga, magtatanim ng kamote. Sir, ang gulo nyo, sir. Tanim talaga siya ng kamote pagkatapos na mag-retire. Saka, in all due respect, Mr. Chairman, if I may, Mr. Chair, tinititigan pa talaga, oh. Kita niyo yung pagtingin ni Abante, oh. Pero yun, yung ba totoo ba yun na magtatanim talaga siya ng kamote pagkatapos na mag-retire? saka, in all due respect, Mr. Chair, Tingnan niyo mata ni Abante doon kay Grijaldo, ha. Tingnan niyo. 5, 3, 2, 1, action. if I may, Mr. Chair, may I be allowed to speak? Kasi, alam niyo po, May allowed to speak, kanina ka pa daldal ng daldal. kasama naman po ng magiging action namin if we have done something like that without the prior approval of the members of the the chairman of the Quadcom. Sabi niya, kung gagawa kami ng action na ganyan, hindi ba ma-offend daw yung other members of the Quadcom? So para mo sinabing, sabi talaga to si sir. So kung totoo yung sinasabi ni Grijaldo, kung totoo ha, hindi ko sinasabi totoo, kung totoo yung sinasabi ni Grijaldo, para mo na rin sinabing, dapat ang desisyon manggagaling sa entire Quadcom. Hindi nyo nga, sorry to say hindi nyo mapasinungalingan yung statement ni Grijaldo. All the arguments na binato nyo kay Grijaldo, hindi nyo mapasinungalingan. Na ginawa po ng bawat isa sa atin yan na meron po tayong gagawing betting ay hindi nalalaman po ng ating pong mga kasamahan. And yung pong most especially kung yung pong coercion at harassment na kung gagawin po namin ay mapuput into jeopardy lahat ng ginawa po ng Quadcom. And hindi naman po kami ganun kabobo para gawin yung bagay na yon na sure ka doon, sir? alam namin na magkakaroon ng bad repercussion kung sakali na hindi mag-a-agree po si Colonel Grijaldo. And well, ako kasi medyo
basically, nasaktan po ako doon kasi nga, I was expecting that Colonel Garma, through sa mga lawyers niya, na binanggit na hindi, si Colonel Grijaldo was my parang kasakasamahan na niya before. And they were very close. And yung expectation mo na sasabihin niya doon, na kino-confirm niya, then suddenly, nawala. Kaya po ako medyo na-disappoint during that time. But of course, so lumabas na nga yung totoo. You were disappointed. So ganun yung face mo, kaya lumabas ka na it seems that you're frustrated. In other words, you're frustrated. Akin na, ulitin ko, hindi ko po sinasabing totoo yung sinasabi ni Grijaldo. Ang sinasabi ko po dito, sablay yung mga ginagawa ninyo. Parang sinasabi ninyo talaga dito na gusto ninyo mute ang lahat ng witness, ang lahat ng sasabihin ng ibang tao sa kwento ni Garma. Now, you're frustrated na hindi gumanon si Grijaldo. Tama, mali. So talagang, ano to? Anong klaseng quadcom to? Kung ano lang yung makakakundina kay Duterte, yun lang ang inyong papanigan. Hindi nyo gustong alamin ang tunay na istorya sa ibang mga taong mag-a-against sa kwento? Ay, pambihira kay sir. kasama yun, marami na tayong ganyang kausap na talagang afterwards, hindi naman talaga na-confirm. But, yun na nga, nagpapasalamat po ako sa committee na to na nabigyan po tayo ng pagkakataon para liwanagin tong issue na talagang nahirapan po tayo dahil sa hindi po pag-attend ni Colonel Grijaldo. Mr. Chair, sa totoo lang, kung siya nasaktan, si Congressman Dan Fernandez, ako naman na-offend sapagkat kung siya nasaktan, ako naman na-offend. That statement is almost parang sinasabi niyang hindi magkaiba yun. No wonder ganito ang bayan natin. Nasaktan at na-offend, magkaiba. Alright! Totohan na lang. Nasa mukha ba namin na magko-coerce? Nasa mukha niya. Ano, ganun ba? Ngayon? Insultuhan na lang talaga nagaganap eh. Nasa mukha ba namin? Nasa mukha niya. Sir, bullying na po yan. Nasa mukha ba ni Congressman Fernandez ang mag-coerce? Ano yan? Sir, anong klaseng ano yan? Nasa mukha na ngayon ang pagsisinungaling at hindi pagsisinungaling? Ay, nako, Marcoleta! Maghanap ka ng mga kasamahan mo, isama mo naman dyan sa kamera. Huwag naman tayo magkaroon ng ganyang klaseng mga congressman. Ang basihan ng katotohanan nasa mukha. Eh, paano na yung mukha ni J. Guevara? Mukha rin gano yun eh. Sanggano yun eh. O, diba? Alam mo, sir, kung ang basihan ng pagsisinungaling o yung value o yung karakter ng tao nasa mukha, pambihira. Ang daming sinungaling ng mga loyalist vlogger. Itsura pa lang nila, sir, eh. Hindi pa sila nagsasalita, mga alam mo nang walang sasabihig tama, eh. Ang pangit naman, sir, ng halimbawa ninyo. Ang pangit ng argument niyo, tapos sabay turo, di ba, nasa mukha niya? Labo talaga, sir. Sir, pastor ba talaga kayo? Bishop po ba talaga kayo? Bakit ganyan? As a matter of fact, sir, gusto kong papangaralan ko kayo. Naalala nyo yung naghahanap na ng hari? Di ba? Si Solomon. Nilabas yung mga anak, di ba? Yung, alala nyo, yung kaya, papakita ko lang, sandali, beauty, beauty, wait.
Yung sinabi ng Panginoon nung kay David, naalala nyo nun? Yung sa Samuel. Naalala nyo sa Samuel, that the Lord said unto Samuel, di ba? Look not on his, sandali, NIV natin, version. Yung NIV version. Papangaralan ko kayo, sir, ha? But the Lord said to Samuel, hindi pala Solomon, sorry, hindi Solomon, mali. Do not consider his appearance or his height, kasi naghahanap na si Samuel ng susunod na hari, di ba? Do not look at his appearance or at his physical or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sa madaling salita, nung naghahanap na ng hari, nilabas na ho yung mga anak, di ba? Nilabas na. Tapos, nung nilabas na yung mga anak, nung ipinakita na nila, si David, hindi siya mukhang hari. Sa madaling salita, swangit siya. So si Samuel, nilabas niya yung mga matitikas niyang anak, yung mga macho, mga pogi, mga mukhang hari. Ano sabi sa kanya? Diba? The Lord does not look at the appearance o outside appearance. Tumitingin daw ang Panginoon sa puso. Sir, are you a bishop? Are you really a bishop to talk like this? Sasabihin nyo, sino sa mukha namin na mukhang sinungaling? So, mukha ang pinagbabasihan ninyo? Di ba sabi ng Panginoon, wag mong tingnan ng outside appearance, ang tingnan mo yung puso. Bakit mukha ngayon ang binabalandra mo dyan? Anong klaseng church ang tinuturo ninyo? Anong klaseng relihiyon ang tinuturo? Anong klaseng doktrina ang tinuturo ninyo? Pambira naman kayo, sir. Sablay na sablay naman po itong hirit ninyo. Sumasakit ang bangs ko sa inyo, kahit wala akong bangs. Ako, nasa mukha ko ba mag-coerce? Tignan nyo nga po yung mukha niya. Kita mo na, you are insulting the person, yung face ng tao. Pwede, sir, pakihubad na yung cross nyo. Pakitanggal na ho yung kwintas ninyo. Kayo ay kahihiyan sa mga Kristiyanong hindi dapat ganyan. Lalong-lalo na kayo ay bishop. Pero grabe yung nasa mukha niya, tinan niyo mukha niya, I mean ako, kung malait man ako, hindi naman ako pastor at bishop. Kayo, bishop pa man din kayo? Wala, sir. Sablay kayo dito, sir. May tawag dyan sa argumento. Ad hominem po yan. Compare po sa mukha namin. And the next statement is that I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. So, it was the feeling of Colonel Grijaldo na kinukumbinsi niyo siya na gawin yung gusto niyong ipagawa. That was his feeling. The intention may not be that. Hindi po ba tama, Colonel Grijaldo? I-invoke mo na naman yung right mo? Nangungunahan na talaga Tama ba yung state mo? I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. I stand by my statement, Your Honor. Sagutin mo yung tanong ko. I would like to invoke my right. Mr. Chair, Your Honor. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C, refusal to answer relevant questions? So move, Mr. Chair. Second. There is a motion to cite in contempt. Grabe, ang tindi talaga nila. I mean, na nga yung statement. Ano sagot niya? I stand by my statement. I stand by my statement. Yan yung statement ko. So, I stand by my statement. Sumagot ka. I stand by my statement. Hindi pa ba sagot yun? Tapos, nag-invoke lang siya ng kanyang karapatan? Ipapakontempt yun na. Grabe kayo.
Nakakawalang galang sa inyo, mga sir. Akala ninyo siguro natutuwa ang taong bayan sa ginagawa ninyo, no? This is abuse of power. I'm telling you now, naiinis at nagagalit ang taong bayan. Marami ho nagagalit. Lalong-lalo na ho sa may mga kilala ho akong mga PNP na nagagalit sa ginagawa nyo sa kasamahan nilang matino, maayos. Pero ginaganyan ninyo. Colonel Grijaldo for violating Section 11, Paragraph C of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Mga kababayan, eto dito napatunayan natin na I'm not saying na totoo yung sinabi ni Grijaldo, but what I'm saying, hindi nila napatunayan na nagsisinungaling si Grijaldo. That's a fact. Hindi nila napapatunayan by presenting their stories, hindi nila napatunayan. As a matter of fact, napuprove pa nga na talagang there were conversation between them. Talagang nagkaroon ng usapan. Yun ang sigurado. Second, ang sigurado dyan mga kababayan, talaga naghahanap sila ng kakampi ni Garma. Kasi nga po, yung statement ni Garma, parang iuusigin si Duterte. So naghahanap sila ng kakampi ni Garma. Yun yung two facts. Di ba? Mga kababayan, ano to? This is abuse. Abuse of power na ibinigay nating mamamayang Pilipino sa mga taong ito. Again, what can we do? Ako wala. I am just one voice. I am just a simple vlogger. Alam nyo, share this video. Lalong-lalo na doon sa mga nasasakupan nilang lugar. Kitang-kita naman dito yung nangyari. Gumanti tayo sa 2025 election. Hindi na dapat makabalik ito sa kapangyarihan dahil inabuso nila ang kanilang kapangyarihan. Again, I'm begging you, please do not vote for these people. Dito sa mga congressman na to. Parang awa nyo na. Hindi tama ito Hindi na ho ito tama. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.